Hello guys, welcome to my YouTube channel. Salamat sa pagpanood sa video ito. So may isi-share lang ako sa inyo na napaka-importante at napaka-laking tulong, lalo na kapag may problema kang ganito ngayong hinaharap ngayong pandemya. So alam naman natin since March nagkakaroon tayo ng problema at since pumasok yung coronavirus dito sa Pilipinas, at hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ng problema dahil sa coronavirus. Yung iba gusto na talagang bumalik sa normal. Parang nangyari sa atin ngayon, atas abante. Naging GCQ na tayo, bumalik naman tayo ng MECQ. So, normally wala tayong kasiguruhan as long as wala pang vaccine yung virus at saka wala pang gamot. So, medyo hindi pa talaga tayo magbabalik sa normal nating nakagawian dati. So, anong nangyari? Yung iba nagka-problema, hindi sila nakahandle sa situation. May mga tao talagang hindi talaga, mahina talaga sa ganyang bagay. So, kaya nga, ito i-share ko sa inyo, lalo na yung mga taong may mga mahal sa buhay o may kakilala o kaibigan na nagka-problema na yung pandemya, lalo na yung mga taong na problema, mentally ill talaga sila ngayong araw, ngayong panahon na ngayon, lalo na yung mga sakit sa depression, saka yung mga disorder, mental disorder talaga. So may mga bagay tayong dapat malaman, especially tayong mga kaibigan, tayong mahal sa buhay, tayo ang dapat mas nakaintindi sa kanila. So dapat may alam tayo kung paano natin i-handle ang situation pag nasa ganyan tayong sitwasyon. Alam natin hindi madali ang problema ganyan. So ang i-share ko sa inyo is yung nalalaman ko at experience ko for the last 10 years na nag-handle ako bilang isang caregiver ng may sakit sa utak, yung mentally ill person. So ang ginagawa ko, may mga bagay talaga akong pinapractice. Hindi lang pinapractice kundi pinag-aaralan talaga, kasi kapag hindi mo alam talagang ginagawa mo ang mangyari, instead na nakakatulong ka sa tao, lalo sa napalala. So may mga 10 bagay lang akong isinulat dito, o 10 bagay na dapat i-share ko sa inyo kung paano i-handle kung may mga mahal kayo sa buhay na na-depress ngayon at na mentally ill, wala sa sarili, wala sa isip. So dapat ang gagawin ninyo itong mga bagay na to. Pinakauna, kailangan talagang i-increase natin yung pasensya natin. Mas increase our patience talaga, yun ang pinakauna. Kasi normally pag may mga mahal tayo sa buhay na may mga sakit na ganyan, talagang irritable sila, at saka parang feeling natin hindi sila maniniwala sa atin kasi they are living in their own world eh. So tayo naman gusto nating babalik sila sa dati, yung nakagawian natin kung ano sila. Ang nangyari, kapag hindi tayo marunong pasensya, masisigawan natin sila at saka makompron natin sila. Yun ang problema eh. Instead na lalong mapakalma mo sila, lalo mo silang pinupush away, at saka minsan malala pa nga, baka mapasakitan nyo pa eh physically. So yun ang pinakaayaw natin. So ang pinakauna talaga, tandaan nyo, is i-increase yung pasensya pag may mga ganyan tayong mahal sa buhay na nagkakasakit. Pangalawa, kailangan matuto tayong umintindi. Kasi naman kapag hindi tayo marunong umintindi, gaya ng sinabi ko kanina, mas mapalala pa ang sitwasyon. Minsan kasi we treat them na kailangan mo talagang mag-isip ng ganito, ano, nababaliw ka na ba, o ano, parang wala ka na sa sarili. So instead na sasabihin mong ganyan, kailangan marunong mong intindihin ang sitwasyon niya. So marunong kang makihalubilo, pwedeng maging baliw-baliwan ka rin para magkaintindihan kayo, gawin mo rin yun. Yun ang pinaka-importante. Hindi lang na siya ang susunod sa iyo, kasi normally pag ganyan may sariling mundo siya eh. So ang mangyari pag ganun, pag gusto mo siyang, ang mundo niya is i-change kung ano yung gusto mo, ayaw talaga na yun. Sabihin mo may sakit ka talaga, ang mangyari dun, hindi mo na sabihin, wala akong sakit, hindi ako baliw. Normally yun talaga ang defense mechanism nila, kasi akala nila yung mga iniisip nila is tama. Pangatlo, just be calm. Kalmado ka lang. Kailangan maging kalma ka lang kung ikaw yung caregiver. So normally caregiver, wala kang tulog, pagod ka na, na-stress ka na, kung anong gagawin mo. Siguro napaiyak ka na din, kasi paano mo gawin, paano mo i-handle yung situation. Nandun na pa tayo sa pandemya, tapos may rami tayong problema, tapos ganito, may problema pa tayo, nagkataon pa na sa ganitong sitwasyon, limited yung movement natin, hindi tayo makakagalaw. So instead na iisipin mo yan, ikalma mo yung sarili mo para makapag-isip ka. Baka naman ikaw ang maging susunod. So kailangan mo talagang maging kalmado ka. The situation is not good enough. So kailangan
ikalma mo isip mo para maplano mo kung anong dapat mong gawin sa sitwasyon na yan. Lalo na may mga anak ka o mga kapatid ka, ikaw lang nag-isa, ikaw lang nagbabantay, talagang nahihirapan ka. Mahirapan ka talaga sa sitwasyon na yan. Pang-apat, yan ang isa din, ito pang-apat, avoid confrontation talaga. Huwag mo silang akontrahin. Pagsabihin ng inalagaan mo na ganito, ganyan, huwag mo kontrahin, kausapin mo. Kasi the more na kontrahin mo yan, the more siyang didistansya sa'yo, the more siyang hindi siya maniwala sa'yo. So, what I'm telling you now is, kapag may kaibigan ka o mahal sa buhay na may sakit na ganyan, hindi lang pasensya ang increase natin, hindi lang tayo maging understanding sa kanila, dapat iwasan din natin makipagtalo sa kanila. Kasi kapag makipagtalo ka, hindi na sila maniniwala sa'yo. Naghahanap sila ng somebody kasi na pwede lang pagsabihan. Naghahanap lang somebody na pwede lang masumbungan kung ano yung feelings nila. So the more na i-confront mo sila, sabihin mo, may sakit ka talaga, hindi yan tama ang ginagawa mo. Instead na sabihin mo ngayon, yan, kailangan mong sabihin in a good way, na hindi ma-confront, hindi siya kontra. Kasi kapag kontrahin mo, problema ka niyan. Yung trust, hindi na siya maniniwala sa sasabihin mo. At saka makomplikado na yung problema mo dyan. Hindi na yan susunod sa'yo. Sabihin mo, inom ka ng gamot, baka hindi na yan iinom ng gamot. O kaya itong sabihin mo, hindi na sila maniniwala sa'yo. Anyway, depende siguro yan sa mga sakit na na-encounter nyo. Kasi iba't iba kasi yung sakit eh. Yung depression, kapag nag-handle ka ng depression, pag nag-handle ka ng taong may schizophrenia, iba yun. Kapag may taong hinahandle ka na paranoia, iba din yung simptomas niya at iba din yung sasabihin niya sa'yo. Kung bipolar disorder yun, iba din yun. Kung panic attack yun, iba din yun. Pero itong sinasabi ko sa inyo is general term to. General kung paano mo i-handle yung situation. Panglima, dapat mong gawin, kausapin, tanungin at marunong kang makinig sa kanila. So baka bali open-minded, tanong lang, sabihin mo, ano bang problema mo? Pwede mo bang sabihin sa akin? Parang ganun, sasabihin mo sa kanila. Ano bang problema? Para as you go alone, na makikinig sa kanya, the more masabi niya kung ano yung nararamdaman niya. Natakot ba siya? Or worrying something ba siya? Or ano ba ang nasa isip niya? Kasi the more na hindi mo sasabihin yan, pagtatanungin mo, sasabihin lang siya, wala akong iniisip, I'm okay. Parang ganun. Saka, pang-anim, ito ang pinaka-importante. Pag may makita na talaga yung hindi talaga normal sa mga mahal nyo sa buhay, especially nakita nyo dati na ganito sila, tapos ngayon dili sa sudden change of behavior o sudden change sa kanilang mga ginagawa, kailangan kayo mag-seek ng medical advice talaga. Tatawag kayo sa doktor, pupunta kayo sa doktor. Kasi yung doktor talaga, silang may alam, sila mag-assess na pasyente mo kung anong dapat mong gawin. So, kung may alam ka ng konti, kasi nakita mo dati, tulad ito dati, nakita ko parang breakdown to, or dati, ano to. Sa doktor kasi, iba't ibang approach ang ginagawa nila eh. So, normally, ang ginagawa, pag nasa probinsya ka, ang ginagawa mo is, pupunta ka ng albularyo, kasi akala mo, ano yung sakit na yan. So, normally, may gamot na ngayon. Yan, so pupuntahan mo yung doktor. Yung doktor, ang magsabi sa'yo kung anong dapat gawin. Pito, ito importante din, be in control talaga sa situation. Huwag mo hayaan yung pasyente mo siya mag-control sa'yo. Dapat ikaw mag-control sa sitwasyon. Control in the way na kailangan mo siyang pakainin sa tamang oras, saka dapat painumin mo siya ng gamot, saka patulugin mo ng tamang oras. Yung tatlong requirements ang nalalaman ko so far, yan ang pinaka-importante, na kailangan yung pasyente mo kakain, kasi kapag hindi siya kakain, masisira yung pag-iisip niya. Once masisira yung pag-iisip niya, hindi siya makakatulog. So parang connection lang din eh. So kailangan mong pakainin, tapos painumin ng gamot, at saka patulugin mo. Yung tatlo, pag makomply mo yun, mga 90% okay na yung pasyente mo. Knowing na tama yung gamot na pinapainom mo, baka hindi naman tama yun. Huwag kayong magpapainom ng gamot kung hindi ninyo kinukonsulta sa doktor, baka mapano yung pasyente nyo. So, yun ang pagpito, be in control talaga sa sitwasyon.
Pangwalo, always check. Kailangan mo siyang laging i-check kung ano ang ginagawa niya. Minsan niya nagtatago, nandun sa kwarto, umiyak minsan, o biglang umiiyak, biglang tumatawa. Baka mayroon ng ganun pagpapasok. Kaya kapag mag-iisa siya, dapat tingnan mo kung ano mga ginagawa. Kasi pinakauna niyan, hindi mo alam kung ano yung mga ginagawa niyan. Marami mga nangyari na sinasaktan lang sarili nila or nanakit sila ng iba kasi akala nila kalaban yung kaharap nila. They are not in their right mind so kaya kailangan talaga ng support mo na bilang caregiver niya, tagapagbantay niya. Huwag kang susuko kasi normally kung susuko ka, paano na yung mahal mo sa buhay, ikaw ang inaasahan. Dapat maging matatag ka din. So pang siyam, hide all things that may harm. So itago mo yung mga matutulis na bagay kasi hindi mo alam pag natulog ka sa gabi, kinukuha niya yun, yung mga lubid, yung mga kutsilyo, yung mga gunting. Kailangan itatago mo yun, i-keep mo yun sa lugar na hindi niya alam, tsaka palipat-lipat mo kasi pag malaman yung nandun, baka anong gawin sa'yo. Or marami tayong naririnig na ganong sitwasyon, sabihin natin na sana hindi mangyari sa atin, pero hindi mangyayari sa atin yan kapag alisto tayo sa sitwasyon. Dapat itatago natin yun. Yun ang pinaka-importante din. At ang pang-10, kailangan kang magdasal lagi. Manghingi ka ng tulong sa Diyos. Huwag kang makalimot sa Diyos. Normally, pag may problema kang ganun, yan, ginagawa mo is, siguro ang ginagawa mo ngayon pag may problema kang ganito is, biniblame mo ang Diyos. Bakit nagka-problema ako ng ganito? Bakit ngayon pa? Bakit kami pa? Bakit ganito pang sitwasyon? Bakit siya pang naging mahal ko sa buhay? Sana naman huwag mong sabihin ng ganun. Kasi napakasakit sa mahal mo sa buhay na sabihan mo ng ganun eh. So, the only thing na matulungan mo yung mahal mo sa buhay is i-embrace yung sakit niya. Tulungan mo siyang bumangon. Huwag mo siya hayaang ma-down or masira yung buhay niya. Kaya nga naging partner kayo, naging kapatid o kaibigan kayo is masuportahan kayo. Kailangan mo siyang i-support sa lahat ng sitwasyon. Huwag kang susuko. Kung may problema ka ngayon kapatid, kita mo ngayon may problema ka ng ganito, alam mo mabigat, hindi lang ikaw nag-isa sa mundo, maraming tao may problema. Kung sabihin mo wala akong pera, hindi ako makapunta sa doktor, paano ko siya i-handle, paano ko siya ipagamot? Sa totoo, yung gamot sa may sakit sa utak, magamot sa mentally ill people, mahal talaga yan. Pero may sponsorship yung gobyerno. Pupunta kayo sa gobyerno, may libreng gamot doon. Ipa-inspection nyo, ipa-check nyo sa doktor. Pagkatapos sabihin nyo sa doktor, be honest sa doktor mo na wala tayong kayong pera. So, hingi kayo ng tulong. Kasi kung hayaan mo mangyari ngayon ang buhay niya, kawawa naman siya. So, dapat kung asawa mo ang may problema o anak mo or mother mo, kaibigan mo, kapatid mo, huwag mo silang itakwil. Huwag mo silang i-discriminate. Instead, i-embrace mo yung situation. Tulungan mong makabangon. And alam ko naman ang Diyos hindi yan magbigay ng problema na hindi mo kayang harapin eh. So, ito lang muna ang i-discuss ko sa inyo kung paano yung mga bagay na dapat mong gawin kung may kaibigan o mahal sa buhay ka na may sakit ngayon tulad ng mental illness problem na hinahanap natin ngayon. Hindi natin maiiwasan yan kasi maraming tao talaga ang nagkakasakit ngayon ng ganun. Yung iba kaya nilang i-handle ang sarili na, yung iba hindi na kayanan. So ikaw bilang caregiver niya, dapat yung 10 ito ang i-apply mo. Be sure ako maging okay ang lahat kasi ginawa ko to for the last 10 years na nag-caregiver ako sa mga taong may ganun. So effective talaga siya. So ulitin ko yung 10. Yung pinakauna, ito ang dapat mong gawin kapag may kaibigan o mahal ka sa buhay na may sakit na ganito, mental illness. Pinakauna, dapat i-increase yung patience mo. Pangalawa, learn to understand sa kanilang sitwasyon. Pangatlo, just be calm. Kalmado ka lang. Ang pang-apat, avoid confrontation. Huwag mo silang kontrahin. Panglima, ask, talk, and listen. Kailangan talagang ganun, kausapin mo lagi. Huwag mo silang hayaan mag-isa. Pang-anim, seek medical advice. Punta kayo sa doktor, kausapin mo.
tatanong ka sa doktor kung ano bang pwedeng gawin, advice mo sa doktor kung ano yung gamot ibibigay, at saka yung frequency ng gamutan, at saka kung may problema ka sa mga gamot, pupunta ka sa gobyerno, yung gobyerno tutulong sa iyo. Pang-7, be in control. So dapat i-control mo yung situation, hindi yung pasyente mo mag-control sa iyo. Dapat i-control mo yung situation. Paano mo i-control? Kailangan painumin mo siya ng gamot sa tamang oras, pakainin mo siya ng tamang oras, pakainin mo siya ng sapat, at patulugin mo. Yun ang importante. Kung hindi yan na obra, tatanong ka ulit sa doktor kung anong pwedeng gawin. Pang-8, always check. Lagi mo siyang i-check kung anong mga ginagawa niya. Di bali nang restless tayo kaysa hindi pinabayaan natin. Yung iba nga pinabayaan na lumabas, nilalakad sila, which is not good. Dapat kasi inalagaan ng mga ganong klaseng tao. Pang-9, itatago mo yung mga bagay na pwedeng makaharm sa kanya or makaharm sa inyo. Itatago nyo yun. Huwag kayong magkumpiyansa, kasi maraming nangyari na sinaktan lang sarili nila o sila nanakit sa iba, kasi iba yung tingin nila sa iba eh. Lalo na yung mga taong may depression talaga, iniisip na may papatay sa kanila. Yun ang pinaka-importante. Tatago nyo yun. Pang-10, magdasal ka at marunong kang makipag-usap sa Diyos, kasi ang Diyos lang ang may alam kung kailan at bakit nangyari sa iyo yan. So instead na sasabihin mo sa sarili mo, bakit ako? Sabihin mo, ano kaya ang tinuturo sa Diyos sa akin kung bakit nangyari ito sa akin. So yun lang muna mga kapatid. Kung sino yung manonood dito, I hope na nagstay kayo at the end at may natutunan kayo sa akin. So next, i-discuss ko naman sa inyo kung ano yung mga klaseng sakit, mental illness, iba't ibang klase, anong pagkakaiba at ano yung mga simptomas. Yun ang i-discuss ko sa inyo. Maraming salamat.